Magandang araw po, Dr. Ng ating sa ngalan po ng aking YouTube channel na Sir Mike and sa GMA News, sa Saksi, sa investigador, sikat na sikat po yan, Dr. Nakakalungkot man po siya ngayong araw, Agosto 29. Dr. T, tatanong ko lang po, si Sir Mike Enriquez po kasi ay dumaan ng kidney transplant last 2021. Ano po ba ang mga naging dahilan ng pagkakaroon ng kidney damage? Yun po muna ang una nating itakaw. Oo, sa kanya, no? Kasi hindi naman natin, wala naman tayo medical records niya. Pero ang kidney damage na nauwi sa dialysis and then later on transplant, ang number one cause niyan ay high blood pressure at diabetes. Yung dalawa na yun would make up mga 90%, 85 to 90%. May mga ibang mga autoimmune disease, yung lupus nephritis, gaya nangyari kay Selena Gomez. At saka may mga iba naman na hypertension without diabetes. May mga iba naman na yung tumor, like tumor sa kidneys, although rare naman yun. At saka minsan yung mga side effects ng mga chemo, pwede makadamage sa kidney yan. At saka minsan naman yung mga chronic intake ng mga tatawag na non-steroidal, mga drugs na, minsan infection, isa yan. Pero mga rare yan. Yung dalawa na binanggit ko, yung diabetes and high blood pressure, and then followed by autoimmune. Yung tatlo na yun ang I would say 98% ng cause ng kidney damage. Dr. T, so kailangan talaga na pag-ingatan natin magkaroon ng high blood pressure tsaka diabetes. Bakit po, Dr. T, yung dalawang yan ay nagiging cause ng kidney damage dahil po ba doon sa mga tinitake na medicine, dahil sa diabetes at saka po sa high blood pressure, or may ibang factor na nakaka-damage ng kidney na dinadala ang high blood pressure at diabetes? Okay, good, very good question, no? Yung mismong sakit, yung diabetes at saka yung high blood pressure ang nagkukos ng kidney damage, hindi yung mga gamot. Although lahat naman ng gamot potentially pwede mag-cause ng kidney problem yan but not at Mali po to the kasi point na... yun po talagang nasa isip ko, Dr. T. Sabi ko siguro dahil sobrang tapang ng gamot na pang high blood pressure, pero sa mga kagaya ko na mga walang medical history na mga pinag-aralan sa medical, sa medisina, hindi ko po alam. Ang akala ko, yung gamot po ang nakaka-damage sa kidney. No, hindi naman. Medyo resilient din naman ang kidney pagdating dyan Pero yung dalawa na yun kasi, yung high blood pressure at saka diabetes, naapektuhan yung tinatawag na microvasculature, yung glomerulus ng kidney. Yan ay dependent sa circulation na maganda. Pag naapektuhan ng circulation, nagkaka-damage. At ang circulation is affected by high blood pressure. Siyempre, yung nadadamage yung blood vessel, yung diabetes, nakaka-damage din yan ng blood pressure. At yun ang, yung dalawa na yun ang major. Of course, meron mga sakit na ina-attack mismo yung mga glomerulus, yung kidney mismo. Isa na doon yung lupus nephritis. Yun. Mali po yung nasa isip ko. Akala ko talaga dati is medisina na pang diabetes at saka pang high blood pressure ang nakaka-apekto. Hindi po pala may sinisirang po yung na muscles po ba yun? Sumisira o cells? Hindi. Blood vessel. Ang tawag doon ay microvasculature. Microvasculature. May blood vessel na sinisira sa kidney. Kaya po nagkakaroon ng damage ang kidney po. May diabetes at may high blood pressure. So, from that po, kapag na-damage na po ba yung kidney, ang recommendation po ba agad doon ay dialysis at saka kidney transplant? Hindi po ba yun nadadaan sa gamot lang?
Hindi. Dialysis muna, pero ang dialysis hindi pwedeng long term yan eh. Unless talagang mild lang naman, ano, at saka siguro hindi talaga candidate for kidney transplant. Let's say 95-year-old na marami mga sakit, tapos nagki-kidney failure, either dialyze na lang yun. Hindi na yung magiging candidate. Unang-una, napakahirap humanap ng donor, lalo na yung live donor, no? Mahirap humanap, very challenging. Siguro sa out of mga, I would say, let's say a number. Let's say sa Washington DC, merong 1,000 na naghihintay ng kidney transplant. Baka mabibilang mo lang sa 2 kamay ang number ng donor available. Once po ba nagkaroon na ng... Sige, go ahead po, Dr. T. Hindi, ang babanggitin ko lang, 2 donor kasi yan eh. Isa yung live donor, which is itetest mo buhay yung tao, pwede siya magbigay ng isang kidney kasi 2 naman ang kidney natin after screening. Gaya diniscuss natin kay Selena Gomez, yung kaibigan nila, family friend na nagbigay. At saka merong cadaveric donor, meaning pag may na-aksidente, nag-sign sila na organ donor siya, pwede kang tawagin, biglaan yan. Ito na yung yan, first come first serve basis ang tawag doon. Go ahead. Dr. T, once po ba na nagkaroon na ng kidney damage, lifetime na po ba yung gamutan o babalik pa po ulit, halimbawa, gumaling ka na, babalik pa po ba ulit sa normal yung kidney mo or habang buhay nyo na pong dadalahin yung kidney damage? Pag umabot ka na sa stage na tinawag ka na may CKD ka na, CKD ginagamit ng mga doktor yung chronic kidney disease, hindi man na-reverse yun. You have to live with it. Lifetime na yan. Lifetime na po palang gamutan. Kaya kailangan pag-ingatan talaga natin yung ating katawan, yung ating kalusugan. Dahil mahirap na kasi kapag dumating pa po tayo sa ganyang cases, marami akong nakakausap po na may mga chronic kidney disease. Yun nga po. Kunin nyo na talaga pong napakasakit daw po ang pakiramdam ng dinadialysis. Parang para silang kandila na nauupos. So, kapag po ba na-kidney transplant na, gaano po ba kahaba ang taon na pwede pa po kayong mabuhay? Kumbaga, syempre, panibagong buhay po ulit ninyo yun eh. Gaano po ba katagal pa ang ini-expect ng isang na-kidney transplant? Yung ini-expect nila na mabuhay pa? Yeah. Okay, that's a very good question. Ang niyan is yung we don't really know ang definitive numbers. Ngayon, ang NIH, National Institute of Health, which is nandito sa Washington DC, has data about that. But before I give you the data, ang dapat alalahanin mo, 2 factors ang napaka-importante. Yung comorbidity, yung bang nakakuha ng bagong kidney, may iba pang problema na hindi na control. And yung age ng time na naka-receive siya ng kidney, which is sa uncle ko yan ang nangyari. Medyo maedad na siya nung nagkano. So, age muna, Pag ang tao nakatanggap, ang ganitong data ng National Institute of Health, pag ang tao nakatanggap ng kidney o na kidney transplant older than 65, ang 5 to 10 years survival lang niyan ay nasa sa 50 to 80. Nasa sa ang mortality rate niyan ay nasa over 50%. In other words, up to as high as 80%. In other words, after 10 years, baka 20% na lang sa kanilang buhay. 20 to 50% na lang ang buhay. At yan ang number 1 na yung age. Kasi yung mga nakakakuha ng kidney na bata, pagkaya ni na Selena Gomez o mga iba, some even are younger, they could live as long as 70s or even 80s. May mga matagal nung ginagawa yung kidney transplant. So yung age at the time na natanggap mo yung transplant is number 1 factor. And then pangalawa, yung what's the reason kung bakit ka nabigyan ng kidney, nangailangan ka ng transplant. At pangatlo, yung comorbidity, kung meron kang mga ibang mga problema. Sa case po kasi ni Sir Mike Enriquez, napabalita po kasi na na-bypass na rin po siya before.
So, tas eto pong 2021, nagkaroon po siya ng kidney transplant. Tingin niyo po ba, Dr. T, yun pong pagkaka-transplant niya ng kidney, may kinalaman po ba doon sa pagkawala ng life niya ngayon? Maaaring meron po siyang mga tinik na gamot na nakaapekto, naghalo-halo na. Sa tingin niyo po, ano pong tama po ba yung nasa isip ko? Hindi. In a way, tama ka, no? Kasi pag ang tao ay binigyan ng kidney, binibigyan niya ng immunosuppressants, ano? May mga number 1 dyan, yung tacrolimus. Yung tacrolimus kasi napakamahal niyan, no? Yan yung drug na magpe-prevent ng rejection. Kasi kahit na pareho ang blood type, may histocompatibility, nire-reject pa din yan ng katawan ng recipient, ng tao na nabigyan ng baka. Siyempre, foreign, hindi mo naman hindi lang kidney, lahat ng transplant binibigyan, pero mainly sa kidney. At ang tacrolimus mismo, may maraming side effects yan. Yan ang tawag na prograft or tacrolimus. Tapos, yung pinalitan niya na gamot, yung cyclosporine na ginagamit din sa cancer, lalo namang maraming side effect yun. At saka pag ang tao nakatanggap ng kidney na bago, binibigyan ng antiviral yan for a long time. Kasi may mga virus na nasasama sa transplant Hindi mo at saka maraming antibiotics, matagal, at saka maraming gamot ang binibigay. Prednisone, binibigay din yan. Lahat yan ay unfortunately may mga side effects. Lahat yan ay pwedeng, at saka nabanggit mo yung bypass, ano? Malamang may comorbid na siya. Kasi pag ang tao na bypass, that means meron ka ng macrovascular problem. Meaning yung malalaking blood vessel mo. Compared sa kidney kasi malalaki na yung blood vessel sa puso natin May problema na yun. Ibig sabihin, yung pag kasi blood vessel disease, that happens all over the body na yan. Pati brain, pwede kang prone ka sa stroke, prone ka sa heart attack, prone ka sa kidney damage if you have a vascular problem. Talagang yan ang kwan. Which is nga, kung kadalasan ay due to high blood pressure at saka diabetes. Yun ang kwan. Ay, naku. Dr. T, thank you so much po. Ang dami po namin natutunan ng araw na ito. Sana naman. Pwede po ba tayong magbigay ng kahit maiksi lang na payo para po sa mga kagaya namin na okay pa yung kidney, kung paano po natin naalagaan yung kidney natin habang healthy pa? Para hindi po maabuso. Oo, ang number 1 dyan ay magpa-check up regularly. Dapat, di ba, doon sa isang broadcast natin sinabi ko na it's better you see the same doctor kasi alam na niya yung record mo, may continuity of care, alam na niya yung mga blood pressure readings mo, alam na niya yung mga lab mo, basta ba regular dapat yan, isa-isa pa. Pangalawa, iwasan mo yung mga na pwede mag-cause ng like drinking too much alcohol, smoking, tsaka pagkain ng sobrang maalat, pagkain ng over-the-counter pain medicine masyado, kaya yung mga matataba, lalo na yung may mga saturated fat, iwasan mo na yun. At saka kailangan active ka talaga. Activity is number 1 yan to prevent high blood pressure. In other words, i-prevent na natin yung and diabetes, ang activity na nakatulong din yan. I-prevent na natin yung dalawang big causes ng kidney damage, which is yung blood pressure, high blood pressure, at saka diabetes. Pag na-prevent natin yung dalawa na yan, we took care of 80% of the problems, of possible problem. Ganun po pala, kailangan natin alagaan yung kidney natin. So, iwasan natin talaga na magkaroon ng high blood pressure, ng diabetes hanggat maaari, hanggat kaya na huwag tayo magkaroon ng diabetes at saka ng high blood pressure. And then, yun nga po yung lifestyle natin. Dapat po talagang gusto natin na maging maganda ang flow ng kidney natin. Ingatan natin. Thank you so much po, Dr. T. Hanggang sa muli. You're welcome. Po sa Senyora in Life. Thank you.